sa balita ngayong tanghali. Kalatagan, Batangas, niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ayon sa PHIVOLCS. Malakas na pagyanig naramdaman din sa Metro Manila at iba pang karatig na lugar. Pag-aalburuto ng Bulkang Mayon maaaring abutin pa ng 3 buwan ayon sa mga eksperto. Albay Provincial Government umapila ng dagdag na pondo para ayudahan ang mga evacuee. Dagdag toll sa NLEX ipinatutupad na ngayong araw. At 18 sugatan, mahigit 10 bahay na sunog bunsod ng pagsabog ng pagawaan ng paputok sa Bukawe, Bulacan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 15, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Mas maraming bisita ang inaasahan dadalo sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Kamara, hybrid pa rin ang magiging setup at inaayos na nila ang listahan ng mga imbitado sa event. Narito ang report ni Janice Sinhente. Puspusan ang paghahanda ng House of Representatives sa gaganaping State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 24. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, Abril pa lang nagkakaroon na sila ng ilang simulation sa plenaryo upang matiyak na sapat ang seating capacity sa mga dadalo sa araw ng SONA. Bagamat hybrid pa rin ang magiging format ng ikalawang SONA ni PBBM, inaasahan aniya nila na mas marami ang dadalo ng pisikal sa Batasan Complex, lalo't mas maluwag pa ngayon ang COVID-19 restrictions. I expect 100% attendance. No? Ibig sabihin, during the past 3 zonas kasi, Zoom, no? Zoom, tapos walang tao. This time, lalo na if the government will declare na tapos na yung COVID by June 30, expect so many people would like to be here and watch the President deliver the SONA. Hybrid pa rin. We will have hybrid, and you know why? The problem with being here is some people may not be able to leave their homes for whatever reason. No? Lalo na if the COVID pandemic will not be declared as over by June 30. Samantala, bilang bahagi pa rin ng health protocols, mananatili ring requirement ang antigen testing within 24 hours para sa lahat ng mga dadalo ng pisikal sa Batasan Complex, habang aalisin na sa requirement ang RT-PCR test. Pero dahil inaasahan na ang 100% attendance ng mga dadalo sa SONA, ayon kay Velasco, magbubukas sila ng ilan pang function halls para sa iba pang officials at bisita, lalo na ang mga senior citizen at may medical impairments. We're thinking of Romualdez Hall. It can accommodate up to 300 people seated. No, we will have tables, and then we will have merienda. We'll put a big screen there. No, the other one is the Women's Legislative Hall. No, those are the 2 rooms that we will make available for other guests. No, we have simulated additional chairs, no? Kasi as a practice, former congressmen will sit in the plenary, no? So we will put extra chairs there. Kahapon nagsimula na rin ang mga tauhan ng House of Representatives na linisin ang plenaryo ng Kongreso bilang paghahanda sa SONA. Ayon kay Velasco, sa ngayon ay sinasapinal na ang listahan ng mga dadalo sa SONA at binigyan na nito ng deadline ang Senate at Office of the President na magsumiti na ng kanilang guest list hanggang June 24. Janice Sinhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinaksihan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng pribadong sektor at gobyerno ukol sa pagpapatupad ng Philippine Export Development Plan. At para sa detalye, alamin natin yan mula kay Nel Maribojoc live.
Nel, ano yung nilalaman itong pinirmahang kasunduan? Yes, formal nga na inilunsad dito sa International Trade Forum ang Philippine Export Development Plan. Dito lumagda ang business sector at gobyerno sa isang statement of commitment para sa implementasyon ng Philippine Export Development Plan. Ang nasabing kasunduan ay naglalayong tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng export plan, ipatupad at suportahan ang mga patakaran, programa at proyekto na nakapaloob dito. Gayon din ang pagpapalakas ng export sector ng bansa at tugpunan ang mga pagsubok na kinakaharap nito, partikular na ang mga regulasyong nakapagpapabagal sa proseso. Tinanggap naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kopya ng naturang Statement of Commitment. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga na matugunan ang mga isyong kinakaharap ng export sector upang makasabay ang Pilipinas sa Asia. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Babawasan muna ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig na ibinibigay sa Metro Manila simula bukas. Ito ang supply ng tubig na kinukuha mula sa Angat Dam. Samantala, mag-uumpisa naman bukas ang pagbibigay ng alokasyon ng tubig sa irigasyon para sa mga sakahan. At para sa detalye, makibalita tayo kay Ray Pelayo live. Ray, hindi ba maapektuhan ang supply ng tubig sa mga customer kapag binawasan ang alokasyon sa Metro Manila? Ella, ayon kay Patrick Dizon, ito yung Division Manager ng MWSS, ay nasa 623,000 na mga customer ng Maynila ang posibleng maapektuhan kung matutuloy nga nababawasan yung alokasyon ng tubig dito sa Metro Manila. Pero sa side naman ng Manila Water ay walang magiging epekto. At ayon sa konsesyonaryo ay patuloy silang magsusupply ng 24/7 ng tubig sa kanilang mahigit sa 7 milyong customer. Kaya naman hiniling na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS sa National Water Resources Board o NWRB na i-extend pa ang kasalukuyang alokasyon na 52 cubic meters per second. Bukas ay nakatakdasan ng bawasan ng 2 CMS ng NWRB ang alokasyon. Ayon sa NWRB, ilang beses na nilang pinagbigyan ang hiling ng MWSS at mga konsesyonaryo sa pagtaas at pagpapanatili sa alokasyon ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Umaasaan nila sila na ang naibigay nilang panahon ay sapat para makagawa ng paraan na makakuha ng dagdag na supply ng tubig at makumpuni ang mga sirang tubo. Pero pag-uusapan pa nila ng board kung pagbibigyan muli ang kahilingan ng MWSS. Samantala, simula naman bukas ay magbibigay ng 40 cubic meters per second ng NWRB para sa irigasyon sa mga palayan na umaasa sa Angat Dam. Nag-uumpisa na nga magtanim ang mga magsasaka ng nasa 25,000 ektarya mula yan sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Ella? Maraming salamat, Ray Pelayo. Ipinatutupad na ngayong araw ang toll hike sa North Luzon Expressway o NLEX. Base sa inaprobahang dagdag singil ng Toll Regulatory Board, nasa 69 pesos ang babayarang toll ng Class 1 vehicles para sa open system, 172 pesos kung Class 2 at 206 pesos kung Class 3 ang sasakyan. Awang 332 pesos naman ang sisingiling toll sa Class 1 vehicles para sa closed system mula Metro Manila hanggang Mabalac at Pampanga. 829 pesos kung Class 2 at 995 pesos naman kung Class 3 ang sasakyan. Sa pahayag kahapon ng TRB, sinabi nito na hindi nila mapagbibigyan ang hiling ng ilang senador na huwag ituloy ang toll hike sa NLEX. Iginiit ng mga ito na kinakailangan ang dagdag toll upang magawa at mapag-ibayo pa ang serbisyong kinakailangan ng mga motoristang dumadaan sa NLEX. Iniulat ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na tumaas ang bilang ng mga naitatala nilang aksidente sa Metro Manila mula nang masuspinde ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy. Nagpaalala rin ang ahensya na mahigpit na ipinagbabawal sa mga private vehicle ang pagdaan sa EDSA Bus Carousel Lane. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez.
patuloy na tumataas yung aksidente simula po nung nawala yung NCAP. Kung dati ay umaabot lamang ng mahigit 5 hanggang 6,000 mga aksidente sa kalsada ang naitatala ng MMDA noong umiiral pa ang No Contact Apprehension Policy, ngayon may mga pagkakataon na lumalagpas pa ng higit 7,000 ang naitatalang road accident mula nang masuspinde ang implementasyon ng NCAP sa Metro Manila. Batay sa ipinipresentang datos ng MMDA mula buwan ng Abril hanggang Agosto noong nakaraang taon, nasa higit 5,000 hanggang 6,000 ang road accidents sa Metro Manila noong ipinatutupad pa ang NCAP. Subalit pagsapit ng September hanggang December 2022 kung saan ipinatigil ang implementasyon ng NCAP, umakyat sa mahigit 6,000 hanggang higit 7,000 ang naitatalang aksidente sa kalsada ng MMDA. Paliwanag ni MMDA Acting Chairman Don Artes, tumaas din ang bilang ng mga lumalabag na mga motorista noong wala ng NCAP. Kung dati ay nasa halos 10,000 traffic violations lamang ang naitatala noong August 2022, umakyat ito sa higit 22,000 ng kasunod na buwan nang magumpisang ipatigil ang NCAP. At nito lamang May 2023, naging triple pa ang bilang ng mga traffic violations sa Metro Manila na pumalo na ng higit 30,000. Ayon sa MMDA, plano nila ngayon na sumulat sa Office of the Solicitor General upang ilahad ang mga datos at maipresenta ito sa Supreme Court. Pero habang wala pang desisyon, plano ngayon ng ahensya na paigtingin pa ang presensya ng kanilang mga traffic law enforcers upang hulihin ang mga lumalabag sa batas trapiko. Hindi po namin kayang bantayan lahat ng ating kalsada na nasa jurisdiction ng MMDA kung walang tulong po ng teknolohiya. Samantala, muling nagpaalala ang MMDA sa mga motorista na iwasang gamitin ang EDSA Bus Carousel Lane. Ito'y matapos masawi ang isang motorcycle rider na pumasok sa busway sa southbound lane ng EDSA Shaw Tunnel kahapon. Yung ating pong bus lane, nakikiusap po kami, whether umaga or gabi, bawal pong pumasok dyan. So, whether four wheels or motorcycle, dapat po hindi pumapasok dyan ang mga sasakyan. Mga buses lamang po ang dapat dyan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukod sa COVID-19, isa rin sa mga sakit na binabantayan ng Department of Health ang dengue. Lalo na ngayon at nagsimula na rin ang panahon ng tag-ulan sa bansa. Kaugnay nito, nagsagawa ngayon ng malawakan at sabayang clean-up drive ang Department of Health sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Mula sa Maynila, may report si Gladys Tuabi live. Gladys, kumusta yung isinagawang clean-up drive ng DOH at ano na ba yung latest sa mga kaso ng dengue dito sa Metro Manila? Aga nakitaan nga ng pagtaas ng mga kaso ng dengue dito sa Metro Manila mula Enero hanggang Mayo ng kasalukuyang taon kumpara sa parehong panahon noong 2022. At ang paglaki ng populasyon at pagtaas ng mobility ang dalawa sa mga dahilan na nakikita ng DOH sa pagtaas ng kaso. Sa datos ng Metro Manila Center for Health Development, nasa 5,917 dengue cases na ang naitala sa NCR mula January 1 hanggang May 27 ng kasalukuyang taon. Mataas ito ng 60% kumpara noong nakaraang taon sa parehong panahon. At karamihan sa mga natatamaan nito ay mga bata edad 5 to 9 years old o ang mga nasa school-age children. Ngayong araw ay nagsagawa ng region-wide synchronized dengue cleanup ang Department of Health at National Capital Region, partikular dito sa Manila City. Ang naturang aktibidad ay bahagi sa mga hakbang ng DOH at local government units upang maiwasan ang pagdami ng dengue cases lalo na ngayong tag-ulan na ulit. Ang pagsasagawa ng cleanup drive ay isang paraan upang makuha ang kooperasyon at partisipasyon ng bawat komunidad upang maiwasan ang pagdami ng mga kaso ng dengue hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Yan muna ang ating update mula rito sa Manila City. Balik sa iyo dyan, Adi. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Roundup
balita. Idineklara ng Malacanang ang June 28 bilang national holiday. Base sa Proclamation number 258 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, national holiday ang naturang petsa dahil sa Idil Adha o Feast of Sacrifice ng mga Muslim. Ang deklarasyon na ito ng Malacanang ay batay na rin sa naging rekomendasyon ng Commission on Muslim Filipinos. Inianunsyo ni Justice Secretary Boying Remulla na magkakaroon ng upgrade sa immigration screening sa mga pangunahing airport sa bansa. Kaugnay nito, humihingi ng pasensya sa publiko ang kalihim at nangakong isasaayos ang screening process sa mga airport sa layuning masawata ang human trafficking sa bansa. Kasama sa planong upgrade ang pagdaragdag ng mga immigration counters upang mas mapabilis pa ang proseso sa mga paliparan. Iimbestigahan na sa Senado ang ilang reklamo ng mga customer ng Cebu Pacific. Isasagawa ang pagdinig sa June 21, Miyerkules, na pangungunahan ng Senate Committees on Tourism at Public Services. Kaugnay ito sa inihaing resolusyon ni Senator Nancy Binay na layong maimbestigahan ang ilang reklamo ng mga pasahero sa airline company na na-offload ng wala umanong balidong dahilan dahil sa overbooking. Gayon din ang napabalitang glitch sa pag-book ng flight noong April 1 kung saan ilang customer umano ang na-charge ng ilang beses dahil sa error sa website ng Cebu Pacific. Ayon sa mambabatas, nararapat-anya na tiyakin ng gobyerno na nasusunod ang Air Passenger Bill of Rights. Layon din anya na investigasyon na mabigyang pansin ng Department of Tourism at Civil Aeronautics Board ang mga naturang reklamo at gumawa ng hakbang para sa mga naapektuhang pasahero. Lumagda sa kasunduan ngayong araw ang Department of Information and Communications Technology o DICT at 5 ahensya ng pamahalaan para maisama ang kanilang ahensya sa eGov.ph app. Kasama sa lumagda sa Memorandum of Agreement ang Department of Labor and Employment, Bureau of Customs, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Metropolitan Manila Development Authority at Manila International Airport Authority. Sa ilalim ng kasunduan, maisasama na ang mga impormasyon at serbisyo ng 5 ahensya sa nasabing online application na eGov.ph gaya ng available job opportunities ng DOLE, pagbabayad ng traffic violation sa LTFRB at iba pang serbisyo sa mga kasamang ahensya. Maaring i-download ang eGov.ph app sa Google Play Store para sa Android at Apple Store naman para sa iOS. Muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng 2 volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 na oras ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Bukod dito, nasa 306 na rockfall events rin o pagbagsak ng mga bato mula sa bulkan ang nai-record ng PHIVOLCS na bahagyang mas mababa kumpara kahapon. Muli ring naobserbahan ang mabagal na pag-agos ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Sa kuha po ng ating live feed, makikita natin na sa ngayon ay medyo maaliwalas ang panahon sa Albay. Gayunman, napapalibutan pa rin ng ulap ang tuktok ng Bulkang Mayon. Samantala, nais matiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may maibibigay na ayuda ang pamahalaan na tumagal man ng ilang buwan ang pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Narito ang ulat ni Alan Manansala. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na maglaan ng relief assistance para sa mga evacuees ng Mount Mayon na tatagal ng 70 araw. Ito ay dahil sa posibilidad na tumagal ng 15 araw hanggang 3 buwan ang ipinakikitang aktibidad ng Bulkan Mayon ayon sa mga eksperto. Sa pagpupulong kahapon sa Albay Astrodome sa Legazpi City, sinabi ng Pangulo na layo nito na mabawasan ang pasanin ng lokal na pamahalaan na tumutugon sa sakuna. In my mind, I'm assuming that it is 45 days to 90 days. So we have to already plan ahead. Huwag natin antayin
na nasa 14 days, ay naubos na yung sa province, naubos na yung pera nang galing sa municipality. So, huwag na natin antayin, paghandaan na natin all of these things that we talk about. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, 153,000 food packs ang nakapreposisyon na sa Albay at inaasahang tatagal ito ng 90 days. Ayon naman kay Department of National Defense o DND Secretary Gibo Teodoro, inaayos na nila ang mga protocols para sa mga logistical requirement para maiwasan ng duplication at pagkasayang ng mga assets. Dagdag pa ni Teodoro, may darating na ship desalinators mula sa Philippine Navy para makatulong na matiyak na may malinis na tubig ang mga evacuation center. Ang Department of Agriculture mayroon ng 30 livestock evacuation center kung saan pansamantalang kinukupkup ang mga alagang hayop ng mga residente. Magbibigay din ang ahensya ng mga plastic covers para sa mga tanim na gulay para proteksyon sakaling magkaroon ng ash fall. Naglaan naman ng 50 milyong pisong pondo ang DOLE para sa tupad program na tatagal ng 30 araw. Nasa 10,950 ang magiging sahod para sa gagawing trabaho gaya ng gardening, paglilinis ng evacuation center at pagtulong sa pagkain ng mga evacuee. Sa huling tala ng NDRRMC, mayroong kabuoang 16,161 residente na ang na-displace ng kalamidad at ngayon ay nananatili sa 22 evacuation centers. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ilalim ng puno at hand wash area na nagsasagawa ng klase ang mga inilikas na estudyante ng Calbayog Elementary School sa Malilipot, Albay dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ang ilang evacuee naman nagtayo na ng barong-barong sa gilid ng paaralan dahil okupado na ang mga classroom. Narito ang ulat ni Jun Soriao. Dahil sa dami ng mga evacuee, kulang na ang mga silid-aralan para sa mga pamilyang inilikas sa Barangay Calbayog. Nagtayo na ang iba ng mga barong-barong sa gilid ng San Jose Elementary School. Mahigit 2,500 individual ang pansamantalang nanunuluyan dito. Ang byuda na si Elfina, hindi nagdalawang isip lumikas dahil dinig na dinig niya ang dagundong na mga bato na bumabagsak mula sa bunganga ng bulkan. Parang kumukulog, sir, na siyempre po galing sa taas. Bababa siya. Siyempre, iba ba yung tunog nun pag bumagsak sa baba? Pag malakas po, yung ng bato galing doon sa ilalim ng mayon, hindi ka naman po, sir, makakatulog. Kasi nga, yumayanig yung lupa. Ang Calbayog ay isa sa mga barangay ng Malilipot, Albay na nasa paanan ng Bulkang Mayon. Ang mga estudyante ng San Jose at Calbayog ay naghahalinhina na lang sa pagkaklase kung saan may available na espasyo gaya ng hand wash area at sa ilalim ng mga puno. Katulad po na nandito na kami sa evacuation center, ang ginawa po namin is nag-scheduling kami ng pagkaklase ng mga bata para hindi mahinto yung learning ng mga bata. Katulad po ng yung morning, yung nag-occupy sa mga shady places kung saan po may bakanting spaces, yung host school. Then kami naman yung paghapon. Pero kung minsan, pwede rin namin ginagawang morning basta may space na bakante. Yun po yung namin scheme. Bukod sa shifting ng dalawang paaralan, nagsasagawa rin ng blended learning ang mga bata. Sa evacuation room na lang nag-aaral o nag-e-exam ang mga estudyante sa pamamagitan ng module. Ayun, important yan sa iya. Paano mo sinasabi sa kanya? Sabi ko, dawa, dipisil ang buhay, mag-eskwela kagiraray. At dahil madalas tamaan ng kalamidad ng kanilang bayan, sinasanay na nila ang kaisipan ng mga bata na laging mag-adjust sa sitwasyon, ngunit sa paniniguro na hindi sila pababayaan ng kanilang mga guro. Sa murang isip ay alam na ng mga estudyante ng Calbayog Elementary School ang pagiging resilient. Bigyan lamang daw sila ng counting space upang makapagpatuloy ng pag-aaral. Jun Soriao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Posibleng tumagal pa ng 15 araw hanggang 3 buwan ang ipinakikitang pag-aalboruto ng Bulkang Mayon base sa pag-aaral ng mga eksperto. At dahil posibleng matagalan pa ang pag-aalboruto ng bulkan, umaapila ang provincial government ng Albay na magkaroon sana ng karagdagang pondo upang masuportahan ang pangangailangan ng mga evacuee. Mula sa Daraga Albay, alamin natin ang update kay Alan Manansala live. Alan, bakit nasabi ng mga eksperto na maaaring tumagal pa ng hanggang 3 buwan itong ipinakikitang abnormalidad ng Bulkang Mayon? Aga, kung pagbabatayan ay historical background ng Bulkan Mayon, ayon kay Department of Science and Technology Secretary o DOST Secretary Renato Solidum Jr., ay may 4 silang senaryong inihahanda para ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX nang tuwinang may kung may sakaling magkakaroon ng pagsabog ang Bulkan Mayon. Tulad noong 2018 eruption, Aga, ay umabot sa 3 buwan ang pagpapakitang pag-aalboroto ng bulkan, kung kaya't halos 3 buwan ding tumagal sa mga evacuation center ang mga inilikas na mga residente. At kung ang pagbabasehan naman ay ang galaw na ipinapakita ngayon ng bulkan, marami pa rin umanong parametro ang hindi ipinapakita si Mayon para maiuwi ito sa mapanganib na pagsabog. Aga, narito ang naging pahayag ng kalihim na si Renato Solidum Jr. Una, tinitingnan natin yung paglindol. Pangalawa, yung sulfur dioxide at yung pamamaga. Sa mga volcanic earthquakes, kakaunti pa lang, hindi natin nakikita yung tuloy-tuloy na tinatawag naming low frequency tremor. Ibig sabihin, may paggalaw ng fluid, pwedeng magma, pwedeng gas. No? Wala pa tayong nakikitang ganon. Yung sulfur dioxide, hindi naman ganong kataasan. Pero patuloy na lumalabas ang pamamaga ng bulkan. So dapat bantayan natin mabuti kung magbabago pa ang kondisyon nito. Aga, sinabi rin ng kalihim na ang abnormalidad ng isang bulkan ay dumedepende rin sa tagal na masustain ang supply ng magma sa ilalim hanggang itaas na bahagi nito. Kung pag-uusapan naman tagal ng ipinapakita ng Mount Mayon ngayon, may posibilidad na abutin ito ng 15 araw hanggang 3 buwan. Kaya ang posibleng mangyari, tumagal din sa mga evacuation center ang mga residenteng inilikas dahil sa ipinapakitang pag-aalboroto ng bulkan. Bilang antisipasyon, humihili ngayon si Albay Governor Edsel Greco Lagman ng 196.7 million pisong halaga mulang para sa ayuda mula sa national government bilang tulong sa libu-libong residenteng apektado ng pag-aalboruto ng Mount Mayon. Kahapon sa pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Albay, ipinaliwanag ni Governor Lagman sa Pangulo na nangangailangan ang provincial ng aabot sa 196.7 milyong pisong halaga na asistensya para sa loob ng 90 araw o 3 buwan. 156.71 million pesos mapupunta sa relief services, 5 million para sa mga water, sun and sanitation, 10 million sa health emergency services, 10 million para sa temporary learning spaces ng mga estudyanteng apektado ng pagputok ng Mayon, 5 million sa livestock evacuation, 5 million sa logistics at 10 milyon para sa emergency assistance. Sinabi ng gobernador na ang 30 milyong mula sa province's Quick Response Fund ay nagamit na matapos magdeklara ng state of calamity ang probinsya noong June 9. At ngayon, Aga, patuloy pa ring pinag-aaralan ng PVOX ang mga parametrong posible pang ipakita ng Mayon, kung saan dito rin pagbabasehan kung kailangan na rin bang dapat o ibaba ang alerto ng Bulkan Mayon sa tuwinang ito ay nagpapakita ng abnormalidad. Aga. Okay, maraming salamat, Alan Manansala.
Nakarating na sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development Region 5 ang mga ulat na may mga pamilyang hindi nakatatanggap ng ayuda sa mga evacuation centers, kaya naman iimbestigahan na ang nasabing mga report. Igiit ng ahensya, wala dapat piliin at lahat ng pamilyang apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon ay dapat na mabigyan ng ayuda. Mula sa Albay, kumuha tayo ng update kay Brian Baldarahe live. Brian, ano ba ang sistema ng pamimigay ng ayuda sa mga displaced families dyan sa Albay? Yes, Ella. Ang mga LGU ang namamahagi ng mga ayuda o yung mga family food packs na ipinamamahagi dito sa mga displaced families, na ito yung mga nagpalista bago pa man sila ilikas, at ito yung mga talagang nandoon sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Subalit, Ella, matapos makarating sa pamunuan o sa opisina ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, iginiit ng ahensya na wala silang dapat piliin pagdating sa pamimigay ng ayuda sa mga displaced families sa evacuation center. Nilalagay lamang anya nila sa maayos na listing ang mga displaced families para mabigyan ng karapat-dapat ang lahat ng apektadong pamilya. Paglilinaw ng ahensya, bagamat magkaiba ang sistema ng pamimigay ng ayuda sa mga pamilyang nasa loob at nasa labas ng evacuation center, iginiit nito na dapat pa rin mabigyan ang isang pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kaanak. Ella, ayon pa sa DSWD, dapat ding tumanggap ng family food packs maging ang mga pamilyang nasa relocation area, pero may mga pamilyang nasa evacuation center dahil maging ang mga ito man ay naapektuhan din ng kanilang hanap buhay. Ela, nanawagan din ang ahensya sa mga evacuee na iparating sa kanilang opisina kung hindi sila naabutan ng ayuda mula sa DSWD. Samantala, ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Albay, ang mga pamilyang nasa labas ng evacuation center ay maituturing na economically displaced persons sa dahilan na nawalan din sila ng hanap buhay. Sa pinakauling ulat na inilabas ng DSWD-5, mayroon na sa humigit kumulang na 220 milyong pisong halaga ang standby funds ng DSWD. Samantala, aabot din sa 1.7 billion pesos ang halaga ng mga stockpiles ng DSWD para sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboruto ng Bulkan Mayon. Ela, pagtitiyak ng Department of Social Welfare and Development Region 5 ay ang sapat ang mga family food packs at stockpile ng ahensya para sustinihan ang pangangailangan ng mga displaced family, at aabot pa nga ito ng hanggang 15 araw ayon sa ahensya. Kaya sabi ng DSWD, lahat ay kailangan mabigyan dahil sobra pa hanggang 15 araw ang naka-standby na family food packs sa lahat ng evacuation center dito sa Albay. Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Niyanig ng lindol ang ilang bahagi ng Luzon kaninang pasado alas 10 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang epicenter nito sa western portion ng Calatagan, Batangas na may magnitude 6.2. Naramdaman ito sa Metro Manila at iba pang kalapit lalawigan. Sa Quezon City, naitala ang intensity 4. Bunsod nito, pansamantalang ipinatigil ang operasyon ng LRT, MRT at PNR trains. Isinara rin sandali ang runway ng NAIA para sa isinagawang assessment. Pinalabas din ang mga empleyado ng ilang tanggapan gaya ng Department of Justice sa Maynila, Metropolitan Manila Development Authority sa Pasig City, Department of Information and Communications Technology, Department of Social Welfare and Development Central Office at Pag-asa DOST sa Quezon City. Sa ngayon, nag-resume na ang biyahe ng tren. Handang
Kasapi ng mga pulis na isinasangkot sa 990 kilos ng shabu ang isinampang kasong kriminal laban sa kanila ng National Police Commission sa Ombudsman. Umaasa din ang ilan sa mga ito na malilinis ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang panig kaugnay sa kinasasangkutang kontrobersya. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Nakakalungkot dahil tayo na nga po yung nakahuli ng isang toneladang shabu na yan. Kinasuhan yung may hawak ng shabu na yan. Naninindigan si dating Philippine National Police Drug Enforcement Group Director, Police Brigadier General Narciso Domingo, na hindi siya sangkot sa nangyaring katiwalian sa nakumpiskang 990 kilos ng shabu sa Maynila noong October 2022. Kaya ikinalulungkot niya ang pagkakasama ng kanyang pangalan sa mga kinasuhan ng kriminal sa Ombudsman. Gayunman, desidido siyang patunayan na inosente siya sa mga kasong isinampal laban sa kanya. Ultimately, pinagdudahan pa tayo na kasabot kasama sa mga sindikato. But then, I welcome this development kahit paano po ma-improve po natin sa proper forum na hindi po tayo kasali dito. In fact, tayo nga po ang nakauli at nag-report ng incident din. Si dating Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit 4A Chief, Police Colonel Julian Olonan, inirerespeto naman ang desisyon ng NAPOLCOM at sinabing bahagi lamang ito ng proseso. Handa din siyang sagutin kung ano man ang mga inihaing kaso laban sa kanya. Sagutin po pag natanggap na po namin yung denial, Ombudsman. Sagutin po natin, naniniwala naman tayo sa proseso at papasalamat pa rin ako because binigyan tayo ng sapat na panahon to observe yung due process na tinatawag. Aminado din siya na apektado siya sa mga nangyari at tanging ang paniniwala na lamang sa kanya ng kanyang mga kaibigan at pamilya ang nagpapalakas ng loob niya. Yung mga kakilala ko, marami talaga na sumusuporta sa akin. Yun na lang, ma'am, ang nakakapag-high moral sa akin, no? Pagbigay ng lakas ng loob para lumaban. At the same time, my family, sabi ko, huwag maniniwala sa ano kung sakali man na, especially mga anak ko, di ba, mayroong mga huwag maniniwala kasi hindi totoo. Pinangalanan ng NAPOLCOM ang 50 opisyal at tauhan ng PNP na kinasuhan ng kriminal sa Ombudsman. 12 sa mga ito ay pawang mga opisyal o police commissioned officer at 38 ang police non-commissioned officer. Kabilang sa ikinaso sa mga ito ay ang graft, illegal drugs, perjury, falsification, false testimony, malversation at obstruction of justice. Umaasa naman si General Domingo at Colonel Olonan na malilinis ang kanilang pangalan dahil mabibigyan na sila ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsagot sa mga ibinibintang sa kanila. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang iba pang opisyal na kinasuhan ng NAPOLCOM. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inireklamo ng Department of Justice sa Integrated Bar of the Philippines ang dating abogado ng 5 sa mga akusado sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo. Kaugnay ito ng umano'y pang-aabala at pagbaliwala nito sa proseso ng korte sa pamamagitan ng pagsasampa ng walang kwentang kaso. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Isang formal na reklamo ang inihain ni Justice Secretary Crispin Boying Rimulya sa Integrated Bar of the Philippines o IBP. Laban ito kay Attorney Danny Villanueva, dating abogado ng 5 sa mga akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Kabilang narito sina Judiel Rivero, Jubian Javier at iba pa. Ayon kay Secretary Rimulya, sinayang lang ni Attorney Villanueva ang oras at binaliwala ang proseso ng korte. Nagpaset siya sa court ng hearing kahit na wala na mangyayari. So you're trifling with the court, you're trifling with the process. Naghain kasi ng petisyon para sa habeas corpus sa Manila Regional Trial Court si Attorney Villanueva kahit alam na anya nitong nakalabas na sa Witness Protection Program o WPP ang asawa at mga anak ng kanyang kliyenteng si Rivero. Pero ang ipinagtaka ng DOJ, hindi kasi pumirma si Attorney Villanueva sa inihaing petisyon, sa halip ang kanya lamang kliyente ang pinapirma. Yung pamilya niya, in that case, had already released itself from the Witness Protection Program, pero final niya pa rin. Kasi sinabi niya sa media, file niya,
Yun ang ginawa niya, pero that's trifling with the judicial process. Gusto ng kalihim na patawan ng disciplinary action ng IBP si Attorney Villanueva dahil sa ginawa nito. Ayon kay Remulla, karapatan niyang magreklamo kung may unethical behavior ang isang abogado. Waste the time of the DOJ. Kailangan kami magpapirma ng affidavit namin para sabihin namin na hindi kami sakop niyan. Wala nang base ang kasong yan. Pero fina-file niya pa rin. Ayon naman kay Attorney Villanueva, malinaw na harassment ang isinampang reklamo ng kalihim. Bago pa man umano sila maghain ng petisyon, ay umapila na siya kay Secretary Remulla na pakawalan ang asawa ng kanyang kliyente na si Queenie at 2 anak mula sa Witness Protection Program o WPP. Pero hindi anya ito ginawa ng DOJ kaya nila tinulungan si Rivero na maghain ng petisyon sa korte. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing kinokondena ng pamunuan ng Philippine National Police ang nangyaring pag-aambush sa mga pulis sa Maguindanao del Sur. Sa inilabas na pahayag ng PNP, nagsasagawa na sila ng masusing investigasyon upang matukoy kung sino ang mga nasa likod ng ambush. Mula sa Camp Crame, ang detalye hatid ni Leia Ilagan live. Leia, mayroon bang mga namatay dito sa nangyaring ambush sa mga pulis? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 2 pulis na may ranggong patrolman ang namatay habang 4 naman ang sugatan at patuloy na ginagamot sa ospital. Ang mga biktima ay pawang nakatalaga sa Provincial Mobile Force Company sa Maguindanao PPO Headquarters sa Camp Batu, Aquilan, Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Ayon kay Maguindanao del Sur PPO spokesperson, Police Major Raul Sarabia, pabalik na sa kampo ang mga pulis mula sa pagpapatrolya sa Sheriff Aguac ng tambangan ng hindi pa nakikilala mga suspect bandang alas 8 ng gabi kagabi. Sa ngayon, aniya ay patuloy ang hot pursuit operations ng mga miyembro ng staff at ng mga tauhan ng Maguindanao PPO para sa ikadarakip ng mga suspect. Tiniyak naman ng PNP ang tulong sa pamilya ng mga nasawi at ng mga nasugatang pulis. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan. Kasalukuyang nagsasagawa ngayong araw ng regular meeting ang Metro Manila Council at kabilang sa inaasahang pag-uusapan ang update sa naging implementasyon ng single ticketing system at iba pang mga issue sa Metro Manila. Mula sa Pasig City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano na yung mga napag-usapan ng Metro Manila Mayors? Aga, kanina sandali ring naantala yung pagpupulong ng Metro Manila Council dahil naramdaman din dito sa MMDA new building sa Pasig City yung lindol at nasa preliminary meeting na ang Metro Manila Mayors nang mangyari ang lindol. Pero kanina napag-usapan na ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes ay na-customize na nila yung mga handheld devices na gagamitin para sa single ticketing system. Magsasagawa na anya ng training ang MMDA sa mga traffic law enforcers sa mga LGU na gagamit nito para sa panghuhuli at pag-i-issue ng ticket sa mga lumalabag sa batas trapiko. Ayon sa MMDA, may 5 LGU muna ang magsisimula ng pagpapatupad ng single ticketing system. Kasama dito ang lungsod ng San Juan, Muntinlupa, Quezon City at ayon sa MMDA, idadagdag na rin ang Pateros. Bibigyan muna ng tig-10 handheld devices ang bawat isang LGU sa Metro Manila. Inaasahang sa 3rd week o 4th week ng July ay fully implemented na itong single ticketing system sa ilang mga LGU sa Metro Manila. Bukod naman sa single ticketing system, pag-uusapan pa rin ng Metro Manila Council ngayong araw ang issue ukol sa water crisis dahil nga sa posibleng maging epekto ng El Nino phenomenon. Samantala kanina, pinalabas din dito sa MMDA building ang mga empleyado dahil nga sa lindol. Pero sa ngayon aga, pinabalik na sila sa loob ng building at ayon sa building administrator ay ligtas naman na itong gamitin. Itutuloy rin ng MMDA ang kanilang pagpupulong o itinuloy rin ng MMDA ang pagpupulong kasama ang mga Metro Manila Mayors matapos nga itong lindol. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Pinangunahan ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD
ang ceremonial signing ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Parent Effectiveness Service o PES Program Act. Layo ng batas na mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga magulang at guardian sa karapatan ng kanilang mga anak upang maiwasan ang kaso ng child abuse. Mula sa Quezon City, may report si Bernadette Tinoy live. Bernadette, ano-ano bang mga programa sa ilalim ng batas ang isasagawa para mapaigting ang kaalaman ng mga magulang? Ilan nga sa programa ng DSWD ang Family Development Session sa ilalim ng pamamahala ng mga local government units sa bansa. Maging sa mga eskwelahan ay inaasahan din na magkakaroon ng mga session sa mga magulang kung paano nga ba nila magagabayan ang kanilang anak. Pinirmahan ngayong umaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwang ilang ahensya ng gobyerno ang Implementing Rules and Regulations na Republic Act No. 11908 o Parent Effectiveness Service o PES Program Act. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, layo ng batas na mapalawak ang kapasidad ng mga magulang upang maunawaan anya nila ang kanilang gampanin bilang magulang o guardian. Ito ay kasunod umano ng mga social issues na kinakaharap ng mga kabataan ngayon, kaya sabi ng kalihim na kinakailangan din maging maagap ang mga parents and guardians, lalong-lalo na sa mga bagong magulang. Dagdag pa ni Gatchalian na umiiral na ang family development session sa iba't ibang lungsod sa bansa, ngunit sa pamamagitan ng RA 11908, mapag-iisa na ang rollout nito sa mga LGU. Samantala, sa susunod na 70 araw, tatapusin na ng ahensya ang parenting modules nito upang tuluyan ng maimplementa ang naturang batas sa lokal na pamahalaan. Kanina rin habang isinasagawa nga itong ceremonial signing ng RA 11908 ay naramdaman din dito sa opisina ng DSWD ang lakas ng lindol kaya pansamantalang itinigil ang programa, ngunit kinalaunan ay bumalik na rin ng mga miyembro at opisyal at tuluyan ngang napirmahan nga itong RA 11908. At yan na muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Sugatan ang nasa 18 tao habang 10 bahay rin ang nasunog matapos na sumabog ang isang bodega ng paputok sa Bulacan kaninang umaga. Mula sa Bukawi, Bulacan, humingi tayo ng update kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ang sitwasyon ngayon ng mga nasugatan sa pagsabog at meron na rin bang impormasyon na kung ano ang pinagmulan nito? Ella, sa ngayon patuloy pa rin ginagawang investigasyon ng LGUs pati yung PNP regarding dito sa nangyaring pagsabog ng bodega ng paputok. At kung makikita nga natin dito sa aking likuran, yung mga lugar na ito ay talagang wash out na, yung mga bahay dito ay nagiba na. At itong mismong lugar na nasa likuran ko, ito mismo yung bodega ng paputok. At nasa 18 nga yung sugatan na kasalukuyan ngayon, 5 yung nagpapagamot o nagpapagaling sa ospital. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina nang sumabog ang bodega ng paputok sa barangay Bundukan, Bukawi, Bulacan. Sa lakas ng impact ng pagsabog, nabalot ng usok at apoy ang paligid at nasunog ang nasa 10 bahay ng mga residente. Bukod dito, nawasak din ang bodega at mga bahay na katabi nito at 2 kotse at isang pick-up kasama ng mga tricycle na nasunog dito sa lugar. Samantala, 18 sa mga residente ang sugatan at 5 ang nasa Johnny Villanueva Hospital matapos na magtamo ng minor injury. Karamihan sa mga residente, walang naisalbang gamit, tulad na lamang ni Maria Crisel Angeles. Natutulog po kami tapos may biglang sumabog na parang Armalite, yung tunog ng lata. Tak tak tak, tapos bumangon kami, tinignan ng asawa ko kung anong nangyayari. Tapos yun nga, parang may pumutok sa labas. Tapos tinignan niya yung katapat namin bahay, may usok na, saka may apoy. Doon, nung nakitang may usok na, sabi niya, labas na kami, labas na. Ang binitbit ko lang yung anak ko papalabas. Tapos tumakbo kami. Pagdating dito sa Bernas, yung langit parang pailaw. Tapos para kaming pakiramdam ko, para kaming nasa gera na kailangan tumakbo ka lang mabilis para mabuhay ka. Yun. Buhay lang po namin yung dala namin, saka yung damit na dala namin, pinantulog namin, yun lang talaga.
kinabuhayan namin, yung maliit namin pinagkukunan. Kasama po natupo. Salamat po sa Panginoong Diyos at buhay po kaming lahat. Ay naman sa barangay chairman ng Bundukan, wala silang alam na may bodega ng paputok sa lugar. Anila, kung alam nila ito, hindi nila ito papayagang magtayo ng bodega sa residential area. Sa totoo, hindi po namin alam. Kung meron dapat na mga baroon, siguro yung mga kapitbahay, sana naibalita nila rito. Diba? Para lahat safety. Nagtamo din ng injury ang sundalo na si Brando Saligumba at ang kanyang asawa. Talagang malaking perwisyo yung ginawa dito sa amin. Ilang bahay ang nawalan ng tirahan dahil dyan sa mga paputok na itinatago na yan. Tapos may sugatan pa po. Maraming sugatan. Maraming nasirang mga bahay, mga kagamitan, sasakyan. Sana nawagan kami, wag na maulit yung ganito. Higpitan nila yung lugar na dapat meron silang dapat na paglagyan para mag-impact ng ganyang karaming paputok. Volume talaga, sobrang lakas. Grabe yung nangyari, talagang sa sistema niyo walang mabubuhay sa sobrang lakas, pero ito nakasurvive kami pamilya. Humingi ako ng tulong sana, paano matulungan kami, paano maililigpit yung bawat ano na to. Grabe yung nangyari, parang binagsakan kami ng bomba. Ela, sa kasalukuyan dito sa mga nasunugan, pati yung mga nasugatan ng mga residente ay hindi sila nanunuluyan dahil nagiba na nga yung kanilang bahay. Pero sila ngayon, nasa 30 individual, 7 pamilya ang nasa covered court ngayon ng Barangay Bundukan, kung saan nga ay sila roon ay inaasistihan ng barangay officials. At yung iba naman sa mga residente na mga nagiba ang kanilang mga bahay ay nakikituloy muna sa kanilang pamilya. Sa ngayon, Ella, ay mapapansin nga natin dito sa lugar, nagkalat pa rin yung mga iba't ibang mga mitya at mga finished product na mga paputok kung saan nga dito nakuha sa bodega dito sa Bulacan, sa Bukawi. At yan mo tayong latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Nestor, nalaman na ba kung sino ang may-ari ng bodega ng paputok? At meron ba siyang pananagutan dito doon lalo na sa mga nasaktan? Ella, sa ngayon may mga binabanggit dito. Kung hindi pa nilalabas ng PNP yung pangalan, pero nasabi rin sa amin, kaya lang inantay na lang natin na ang PNP mismo ang maglabas ng pangalan ng mismong may-ari ng bodega ng sumabog na napaputok dito sa lugar. Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain sa Estados Unidos sa kabila ng paghupa ng inflation. Apektado nito ang mga mamimili sa groceries at mga palengke. Narito ang report ni Noni Ramos. Tumaas ang presyo ng pagkain para sa mga nasa Estados Unidos sa buwan ng Mayo. Sa kabuuan, umakyat ng 0.2% ang presyo ng pagkain kung ikukumpara sa Abril, pagkatapos ng nakaraang 2 buwan kung saan walang naging pagbabago sa mga presyo. Mas mabagal na pagtaas ito kaysa sa mga nakaraang buwan, pero mas mataas pa rin kaysa sa mga presyo bago ang pandemya. Dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pagkain, marami sa mga mamimili ang nahihirapan sa pag-manage ng kanilang budget. Apektado rin ang mga food banks at pantries na nahihirapang makipagsabayan sa matataas na presyo. Dagdag pa rito, bumababa ang bilang ng mga food donations kaalinsabay ng pagtaas ng demand. Apektado ang presyo ng pagtaas sa halaga ng labor, transportation at raw materials. Nakapagpatindi rin sa sitwasyon ang weather conditions gaya ng extreme drought sa West US na nagdulot ng pagbaba ng supply ng mga pagkain. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4 na nagsasabi, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan.
tutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.